Binuksan din ni Jaime ang banyo dahil sa pag-aakala na nandoon ang anak. Wala kasi ito sa sariling kama kaya akala niya ay nasa banyo ito. Ngunit wala namang tao doon. Biglang naalala ni Jaime na connected pala ang kwarto ni Eric sa kabilang kwarto. Kaya naglakad siyang palabas ng banyo at pumunta sa may wall at hinanap ang button ng secret door. Ito ang dating kwarto nila ni Natasha noong nabubuhay pa si Natasha. Kaya alam niyang may secret door sa pagitan ng dalawang kwarto. Dating walk-in closet ito noon ni Natasha, kaya hindi niya maaaring makalimutan ito. Ipinagawa na lamang nilang kwarto ito noon at pinarenovate niya ang mga kwarto at inilipat ang kwarto niya sa ibang kwarto. Dahil ayaw niyang sa dating kwarto nila ng dating asawa ang maging kwarto din nila ni Jane. Bilang respeto na rin iyon kay Natasha at sa mga alaala nito. Kahit pa binigyan nito ng pahintulot niya bago ito pumanaw ay gusto pa rin ni Jaime na hindi sa kwartong ito niya patulugin si Jane. Si Eric ang gumamit ng dating master's bedroom matapos itong ma-renovate dahil siya naman talaga ang nagmana sa lahat ng naiwan ni Natasha Albert Del Rio na siya ding kinilala niyang ina. Pagbukas ng secret door ay nakita ni Jaime si Eric na natutulog sa kama sa kabilang kwarto. Inikot din ni Jaime ang kanyang paningin sa loob at nakita niya ang mga larawan ni Marian at Heidi sa loob. Ngayon naisip ni Jaime na dito sa kwartong ito natutulog si Marian matapos nilang umalis noon. Awa ang namayani sa puso ni Jaime nang makita niya si Eric na mahimbing nang natutulog sa kama na walang anumang saplot sa katawan. Napakadami ring damit na nagkalat sa ibabaw ng kama na hinihigaan nito. Alam ni Jaime na mga damit ito ni Marian at pinanguha talaga ng kanyang panganay ang mga ito upang itabi sa higaan. Son? Son, wake up! Malumanay na pagtawag ni Jaime sa anak upang gisingin. Ilang beses pa niya itong tinapik upang magising si Eric. Dad, what are you doing here? Nagtatakang tanong ni Eric sa ama. Nakapikit pa ang isa niyang mata na tumingin kay Jaime. Get up and take a bath, son. Kailangan natin mag-usap. Wika ni Jaime. Agad naman na bumangon si Eric at tumayo sa kama. Hindi na din siya nahiya sa ama na nakatingin sa kanya. Naglakad siyang pabalik sa kanyang kwarto upang maligo. Sunundan pa rin ni Jaime si Eric sa kabilang kwarto upang doon niya hintayin ang anak. Isinara din niya ang secret door, saka tinawag ang mga kasambahay upang maglinis sa loob ng kwarto. Mabilis naman na natapos ang paglilinis ng mga kasambahay. Nanatili lang si Eric sa loob at pinapanood ang mga kasambahay na nagtatrabaho. Inilagay na rin ng mga ito sa ibabaw ng table ang pagkain na ipinahanda niya kanina. Nang matapos maligo at magbihis si Eric ay saka pa lang siya lumabas ng banyo. Pinaupo din siya ni Jaime sa tabi niya sa may sofa at niyaya itong kumain. Agad naman na sumunod sa kanya si Eric at nagsalo silang mag-ama na kumain ng tanghalian. Matapos kumain ay saka nagsimula si Jaime na kausapin ng anak. Alam ni Jaime na masunurin si Eric sa kanya, kaya umaasa siya na makikinig ito sa kanya. Bilang magulang na nagmamahal sa kanyang anak ay talagang napakasakit sa kanyang dibdib na makita ang anak mo na nagpapakasira sa buhay dahil sa sakit ng pagkawala ng babaeng minamahal nito. Son, sabihin mo sa akin na lahat. Best friend tayo, di ba? Sabihin mo kay daddy ang mga nasa loob mo. Makikinig ako. Wika ni Jaime. Dad, iniwan na naman ako ng babaeng mahal ko. Masakit, Dad. Masakit. Panimula ni Eric. Muli din siyang napaluha dahil sa alaala. Bakit ka iniwan? Anong dahilan niya? Baka may ginawa kang hindi niya nagustuhan. Malumanay pa rin ang boss na tanong ni Jaime. Dahil nasaktan siya, Dad. Nasaktan siya dahil sa mga sinabi sa kanya ni Bianca. Dad, si Marian ang mahal ko, hindi si Bianca. Hindi ko lang siya pwedeng ilanta dahil manganganib ang buhay niya kapag nalaman ng mga kalaban ko ang tungkol sa kanya. Papatayin nila si Marian oras na malaman nila ang totoong ugnayan namin. Alam mo yun, Dad. Kaya nga kayo nasa Paris para hindi rin kayo madamay sa gulo ng buhay ko ngayon. Ngayon ko rin pinagsisisihan na tinanggap ko pa ang pagiging mafia at itinuloy ang nasimula ni Lolo. Kung alam ko lang na may makikilala akong Marian, sana hindi nila ako pumasok sa underground at na-training. Mahabang tugon ni Eric.
Bawat katagarin na binitawan nito ay puno ng pagsisisi. Son, hindi mo kasalanan kung nangyayari ang lahat ng ito sa buhay mo ngayon. Kasama lang ito sa mga pagsubok na kinakaharap mo upang maging mas matibay ka at matatag na pinuno ng nasasakupan mo. Alam kong mahal mo si Marian. Hindi mo ba naiisip na baka ito ang paraan ng Diyos upang mamuhay na ligtas ang babaeng mahal na mahal mo at gustong protektahan? Ngayong malayo siya sa iyo, ay mas ligtas din siya sa panganib. Hayaan mo muna siya, son. Ang buhay mong ayusin mo. Malay mo kapag nagkita kayong muli ni Marian ay maayos na rin ang paligid mo. Wala na rin banta ng panganib sa buhay mo at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Payo ni Jaime sa anak. Tinapik din niya ito sa balikat at niyakap. Dad, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa buhay ko ngayon. Gusto ko magpatuloy bilang leader ng organization pero gusto ko rin na makita si Marian. Anya sa ama. Isipin mo na lang ang nangyari sa amin ng nanay mo noon. Nagkahiwalay din kami ng napakatagal na panahon. Pero tinanggap namin iyon ng maluwag sa aming mga puso dahil yun ang tama. Wala kaming ibang nagawa ng panahon na iyon kundi ang maghintay ng tamang panahon para sa amin dalawa. 19 years, son. Almost 2 decades ang itinagal na paghihintay namin para sa tamang panahon na para sa amin dalawa upang muli magkita at magsama sa mundo. Pero nang araw na muli kami nagkita ay hindi na kami muling naghiwalay pa. Hindi ko sinasabi na kailangan mo rin maghintay ng 2 dekada upang makita si Marian. Son, ang sinasabi ko ay may dahilan ang lahat kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Kung ano man ang maging dahilan ng kapalaran sa paghihiwalay ninyo ngayon ni Marian, alam ko na may malaking gantimpala kang matatanggap pagdating ng araw. Sa ngayon gusto kong unahin mo munang talunin ang lahat ng mga kalaban mo na gustong makuha ang trono mo para pag dumating na ang araw na magkita kayo ni Marian ay pwede mo na siya ipakilala sa lahat at ipagmalaki na siya ang babaeng pinili ng puso mo na mahalin at makakasama hanggang sa pagtanda. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa iyo, son. May dahilan ang lahat. Tumango lang sa Eric bilang tugon sa kanyang ama. Nagpapasalamat din siya dahil umuwi ang kanyang daddy para mapayuhan siya. Thank you, Dad. Tama ang mga sinabi mo, Dad. May dahilan nga ang lahat. Alam ko makikita ko rin si Marian at makakahingi din ako ng sorry sa kanya para sa lahat ng mga ginawa kong paglilihim. Sana'y mapatawad niya ako sa sandaling magkita na kami at magkausap at sana ay matanggap niya ako sa kung sino ako o kung ano ang tunay na trabaho ko. Sana hindi siya matakot sa akin kapag nalaman niya na isa akong mapanganib na uri ng tao. Wika ni Eric. Pinunasan din niya ang luha sa kanyang mga mata bago yumakap sa kanyang ama. Huwag ka na mag-iinom at magkukulong dito sa kwarto, ha? Babalik din ako sa Paris mamayang gabi at mag-iisa ka na naman dito. Basta lagi mo lang tatandaan ang mga bilin ko sa'yo, son. Unahin mo muna mga kalaban mo para protektahan ang dark skies laban sa kanila. Malaking tuwala ko sa'yo. Alam kong makakaya mong magtagumpay. Patuloy pa ni Jaime. Thank you, Dad. Tipid na sagot ni Eric habang tumatango sa ama. Naisip niyang tama lahat ang tinuran sa kanya ng kanyang napakabait na ama. Susundin niya ito at muli siyang lalabas upang ipakita sa kanyang mga kalaban na walang sino man ang pwedeng magpabagsak sa kanya. Dahil siya, si Eric Del Rio, ang bagong pinuno ng Dark Skies. Siya ang batas ng kanyang organisasyon at walang sino man ang pwedeng makagapi sa kanya. Kahit mahirap para kay Eric ang mabuhay na wala si Marian sa kanyang piling, ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Mas lalo din siyang naging marahas sa mga taong nagkakasala sa kanya, lalong-lalo na sa mga nagtatraidor sa kanya. Kinakatakutan din siya ng kanyang mga tauhan at empleyado. Takot na takot ang mga ito na magkamali dahil sigurado silang tanggal agad sila sa kanilang mga trabaho. Lagi din siya lumalabas ng bansa upang mag-attend ng mga business conference sa iba't ibang bansa. Mas nakilala din siya bilang isang makapangyarihang business tycoon ng Pilipinas at Europa. Mas lalong humahanga ang mga tao sa kanya kapag nalaman nilang siya ang nag-iisang anak ng Natasha Albert, ang kilalang personality noon sa fashion and business world. Si Heidi naman ay sa Paris na ito nakatira, kasama ang kanyang grandparents.
Dinadalaw-dalaw na lang siya ni Eric. Doon, minsan sa isang buwan. May sarili siyang eroplano kaya hindi naging mahirap sa kanya ang pagpaparoot parito niya. It's been 5 years since that night when Marian left me. Hindi rin naging madali ang lahat sa akin na magsimula ng panibagong buhay na wala siya. Sa maikling panahon na nagkasama kami ni Marian ay marami siyang binago sa aking buhay at pagkatao. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling umiti at tumawa. Napakatagal din ng panahon na nabuhay ako sa madilim kong mundo dahil sa pagkawala noon ni Helen. Ngunit nang dumating si Marian sa aking buhay ay unti-unti niyang binago ang aking buhay. Muling nagkaroon ng kulay ang buhay ko dahil sa kanya. Kaya nang mawala siya sa akin ay para na rin naulit na namatayan ako ng asawa. Buti na lang at nandyan lagi ang pamilya ko at mga kaibigan upang damayan ako at paliwanagan. Hindi rin tumigil ang mga tauhan ko na hanapin si Marian. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan ang mahal ko. Naikot na rin namin ang buong Pilipinas para lang mahanap siya pero ni anino niya ay hindi namin makita. Ilang detective na din ang binayaran ko pero wala din silang nakuhang balita tungkol kay Marian. Bawat lugar din na napupuntahan ko ay nag-iikot talaga ako dahil nagbabaka sakali ako na makita ko siya nang hindi sinasadya. Ngayon ay patungo ako sa isang private island resort na sakop ng Aurora Province. May business meeting akong dadaluhan sa lugar na iyon. 2 days kami doon na mamamalagi upang makapagpahinga na din bago ang event. Ang island ay isang world-class private resort kung tawagin nila. The Lakeshore Island Resort ang pangalan ng resort at matatagpuan ito sa northeast ng Aurora Province. This private island is a magnet for tourists, drawing new visitors daily with its stunning beauty. Crystal clear waters lap at its shores, and the island boasts a world-class hotel for comfortable stays. Fine dining restaurants offer a culinary adventure, making the experience even more memorable. First time kong mapuntahan ng lugar na ito. Marami na rin akong napasyalan ng mga private resort pero ang isang ito ay hindi ko pa nabibisita. Bago lang din ang private resort na ito at kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 5 hanggang 6 na taon pa lang itong nagbubukas. Nabalitaan ko rin na pag-aari ito ng isang Chinese-Filipino businessman. Sakay ako ng sarili kong helicopter patungo sa lugar. Hindi naman sana ako pupunta sa lugar na iyon dahil plano kong umuwi sa Paris para mabisita doon si Heidi. Miss na miss ko na din kasi ang anak ko pero makukulit ang mga kasosyo ko sa negosyo at gusto nilang pumunta ako sa lugar upang makita ang bagong resort na iyon at makapag-relax kasama nila. Malayo pa kami, natatanaw ko na ang malaking hotel building na nakatayo sa gitna ng island. Marami din sila mga bungalow houses sa paligid para sa mga guest na gustong mag-rent ng bahay. Instead na sa hotel room sila magstay. Isang bungalow house ang kinuha kong accommodation para sa aming mga tauhan ko. Gusto kong mapag-isa sa tabing dagat sa gabi kaya ito ang pinili kong tutuluyan upang madali akong makalabas at maganda ang location ang ibinigay nilang bungalow sa akin dahil nasa mismong tabi ito ng dagat. May terrace din ito na pwedeng tambayan sa gabi at meron pang duyan sa bandang gilid. Nakalagay ang duyan sa 2 puno ng niyog na nasa tabi mismo ng bahay. Maganda din ang loob ng bahay. Parang nasa isang first-class hotel ka pa din kapag nasa loob ka na ng bungalow. Napaka-stylish ng loob ng bungalow. Ang white sofa bed na nasa living area ay pwede nang tulugan. Sigurado akong si Mike ang matutulog sa sofa na iyon mamayang gabi. May malaking chandelier din sa ceiling. Mayroong European carpet sa sahig at mga blinds na alam kong galing sa ibang bansa. May bar counter din at kitchen. Glass dining table with leather dining chairs. Carpeted din ang staircase patungo sa 2nd floor. Ang bedroom ay nakaharap sa dagat at meron ding glass sliding door palabas ng terrace. Agad kong binuksan ang sliding door palabas ng terrace. Bigla din pumasok sa alaala ko si Marian at ang mga masasayang araw na magkasama kami noon sa Del Rio Private Island.
Ganito din ang style ng kwarto namin sa rest house. Salamin ang wall sa harapan at may sliding door din palabas sa terrace. Napakadaming alaala ng lugar na iyon sa amin. Ilang beses na rin ako nagpabalik-balik doon at doon ako nagpapalipas ng gabi upang makapagpahinga. Nakita ko pa ang mga tauhan ko na naglalakad sa paligid upang makasiguro silang safe ang pagpunta ko sa lugar na ito. Hindi pa rin kasi tumitigil ang mga kalaban ko na guluhin ang buhay ko at napakadami pa rin nangangarap na makuha ang dark skies mula sa akin. Kasama ko rin si Mike na pumunta sa lugar na ito. Kahit saan ako pumunta ay kasama ko siya upang masiguro na walang makakalapit sa akin at magtatangka sa buhay ko. Maaga kaming dumating sa island kaya marami pang oras upang makapagpahinga ako. Bukas pang meeting namin ng mga kasosyo ko sa negosyo kaya may oras pa ako mag-ikot sa buong paligid. Muli akong pumasok sa loob ng kwarto upang magpahinga. Humiga ako sa malaki at malambot na kama upang matulog sandali. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay hindi naman ako nakakaramdam ng pagod dahil hindi ako inaantok. Napagpasyahan kong lumabas muna at maglakad-lakad na lang sa labas upang malibang. May hinahanda din ng mga tauhan ko na bonfire para mamayang gabi. Maganda kasing tumambay sa tabing dagat sa gabi at doon uminom habang pinapanood ang apoy mula sa bonfire. Boss, huwag ka masyadong lumayo. Hindi pa natin alam kung safe nga ba ang lugar na ito para sa'yo. Alam mo naman na napakadami pa rin na naghahangad na mapatay ka hanggang ngayon. Pahabol sa akin ni Mike. Abala kasi siya sa pagkuha ng mga tuyong dahon ng niyog upang may masunog sila mamayang gabi. Boss, kunin mo ito para may magamit ka kapag may nagtangka sa iyong buhay. Wika naman ni Ernie, sabay abot sa akin ang baril na may bala. Agad ko namang kinuha ang baril dahil kailangan ko talaga ito. Hindi ako dapat na magpakakampante dahil hindi ko alam kung meron bang kalaban sa lugar na ito o wala. Kahit sinigurado na ni na Mr. Galvez at Mr. Cheng na safe ang lugar na ito, ay kailangan ko pa rin mag-ingat. Naglakad lang ako sa tabing dagat na nakapaa. Masarap sa pakiramdam ang maglakad sa pinong buhangin na nakapaa lang. Sumasaboy din ang tubig dagat sa aking mga paa dahil sa lakas ng alon. Mahangin kasi kaya maalon din ang tubig sa dagat. Hindi ko namamalayan na napalayo na ako sa paglalakad. Nakarating na ako sa malapit sa hotel kaya bigla akong tumigil. Pinagmasdan ko na lang ang ganda ng building mula dito sa aking kinaroroonan. Napakaraming turista din ang naliligo sa dagat. Hindi ako pwede lumapit sa kanila dahil sigurado akong makikilala nila ako. May nakita din ako mga bata na naglalaro sa may buhangin sa tapat na isang bar. Katabi mismo ito ng Lakeshore Hotel. Nakakatuwang pagmasdan ang tatlong bata dahil pare-pareho sila ng damit na suot. Nagtatawanan din sila habang gumagawa ng sandcastle. Dahil sa sobrang pagkaaliw ko sa mga bata ay umupo na lang ako sa isang table sa malapit sa kanila. Nag-order din ako ng beer para may mainom ako habang pinapanood ang tatlong batang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad na 3 hanggang 4 na taon na sila. Napatingin pa sa akin ang isa at kinawayan ako. Hindi ko kilala ang bata ngunit nakaramdam ako ng tuwa nang makita ko siyang ngumiti din sa akin at kumaway pa. Lumingon din sa gawi ko ang dalawa pa niyang kasama. Nagulat ako dahil iisa ang kanilang muka. Parang lumundag din ang puso ko na makita silang nakatingin sa akin habang nakangiti. Parang nadikit din ang paningin ko sa kanila at hindi rin ako makagalaw sa kinauupan ko. Kinawayan ko din sila kaya tuwang-tuwa silang tatlo at muling naglaro ng buhangin. Dito kami matutuyog ni Mommy sa casual ko, Edison. Mas maganda gawa ko sa'yo. Malakas na wika ng isang batang lalaki sa kapatid nito na nagngangalang Edison. Mas maganda casual ko sa inyo. Sigaw naman ng isa pa. Kahit bulol pa silang magsalita pero nakakatuwa pa rin silang panoorin na tatlo. Napakabibo nila at ang gugwapo din nila. Erickson, Emerson, Edison, bumalik na kayo dito. Madilim na dyan sa labas. Bigla akong nanigas dahil sa boses na iyon na narinig kong sumisigaw. Hindi ako maaaring magkamali dahil kilalang kilala ko ang babaeng nagmamay-ari ng malamyos na tinig na iyon. Bigla din akong kinabahan na tila mayroong mga nagtatakbuhang kabayo sa aking dibdib. Parang kakapusin din ako ng hininga dahil sa
Boses na iyon na napakatagal ng panahon kong pinapangarap na marinig. Dahan-dahan ako napatingin sa babaeng nakatayo. Hindi ako maaaring magkamali sa nakikita ko dahil si Marian nga ang babaeng tumawag sa mga bata. Tinanong ko din ang isip ko kung sino ang mga batang iyon. Kaano-ano ni Marian ang triplets. "Mommy!" Halos sabay-sabay na sagot ng 3 batang lalaki. Parang nag-echo pa iyon sa pandinig ko ang pagtawag nila noong mommy kay Marian. "Let's go back home, boys." Wika din ng isang lalaki na nakasunod kay Marian. "Who's the hell is he?" Tanong ko sa aking isipan. "Daddy Samuel!" Sigaw ng mga bata. Mabilis din silang tumakbo palapit sa lalaking tinawag nilang Daddy Samuel. Kitang-kita ng 2 mata ko na niyakap at hinalikan ni Samuel ang mga bata. Inakbayan din niya si Marian at hinalikan pa sa pisngi. Masaya din silang 5 na naglakad pabalik sa hotel na kanilang tinutuluyan. "Mommy, gusto ko kain chocolate." Hiling ni Erickson sa kanyang ina. "Ako din, Mommy." Sabi din ni Edison. "Mommy, ako gusto ko milk." Sabi naman ni Emerson. Laging sabay-sabay kung humili ang triplets kay Marian. Pinapaliguan pa lang niya ang mga bata pero chocolates and milk na agad ang hinihingi nila. Nasanay na din si Marian sa kanyang pangaraw-araw na buhay sa Lakeshore. "Wait lang, Kuya Erickson. Tapusin na muna ninyo ang paliligo niyo." Sagot ni Marian sa bata. Mabilis din siyang nasanay sa kanyang buhay dito. "Mommy, kailan tayo babalik sa mall? Mommy, bili mo ako ng toy gun ko doon." Wika naman ni Emerson, ang pangalawa sa triplets. "Next month pa tayo makakabalik sa bayan, Kuya Emerson. Wait muna natin si Daddy Samuel na makabalik dito." Sagot ni Marian sa anak. Paalis kasi si Samuel at patungo sa ibang bansa para sa business trip. "Mommy, gusto ko rin sama sa mall. Gusto ko kain Joby." Wika naman ni Erickson. Mahilig kasi si Samuel na mag-travel upang mag-invite ng mga turista patungo sa kanyang private resort. Mabilis na pinaliguan at binihisan ni Marian ang anak. Kahit na pagod siya sa kanyang trabaho bilang manager ng hotel, ay nagagawa pa rin niyang maalagaan ang kanyang mga anak. Nasanay na din siya sa kanyang araw-araw na trabaho doon. Lagi ding nakaalalay ang mga staff nila kaya maginhawa pa din siya sa trabaho. "Ate Feli, pakitulungan nga po akong lagyan ng pulbo ang kanilang likod." Pakiusap ni Marian sa kanyang kasambahay. Si Feli ang nag-aalaga sa mga anak ni Marian kapag nasa trabaho siya. May sarili din silang kwarto sa hotel. Para itong condo unit na kumpleto sa lahat ng mga kagamitan. "Opo, ma'am." Sagot ng babae. Mabilis din silang naghanda para makakain na sila ng hapunan. Gusto na rin ni Marian na makapagpahinga na ng maaga ang kanyang katawan. Sobrang napagod din siya maghapon dahil sa mga big-time businessmen na dumating sa kanilang resort. "Mike, bumalik na tayo sa Manila!" Malakas na sigaw ni Eric sa kanyang kanang kamay. Hingal na hingal din ito dahil sa bilis niyang maglakad. Malayo din ang kanyang nilakad dahil galing siya sa may hotel. Napalingon naman ang mga ito sa kanilang amo dahil sa pagtataka. Nasa mukha din ni Eric ang matinding galit. Sanay papa nito ang nakakalat na lata sa buhangin kaya tumalsik ito sa may bonfire. "Boss, akala ko ba may meeting pa kayo ni na Mr. Galvez at Mr. Cheng bukas? Bakit biglaan naman yata na gusto ninyo umalis dito? Baka hanapin kayo ng 2 iyon." Tanong ni Mike. "You heard what I said? Babalik na tayo ng Maynila. Ngayon din!" Galit na tugon ni Eric. Malalaki din ang kanyang hakbang upang pumasok sa loob ng bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Agad namang nagsikilos ang mga tauhan niya at kinuha din nila ang lahat ng kanilang dala. Isinakay nila ito sa helicopter at mabilis din silang sumakay lahat sa takot na baka barilin sila ng kanilang amo. Agad na bumalik sina Eric sa Maynila. Pagdating nila sa villa ay bigla na lang nagwala si Eric sa loob ng bahay. Pinagtatapon niya ang mga display sa mga living area ng villa at pati na mga upuan ay pinagsisipa niya.
Natakot naman ang mga tauhan ni Eric sa bigla niyang pagwawala sa loob ng bahay. Nagsipagtago pa nga ang mga ito dahil sa takot na baka sila ang mapagbuntungan nito ng galit. Si Mike lang ang bukod tanging nakabantay kay Eric at pinapanood nito ang lalaki sa kanyang ginagawang pagwawala. Pati ang mga kasambahay ay pumasok na din sa kanilang mga kwarto upang hindi nila makita ang ginagawa ni Eric. Natatakot kasi sila na baka madamay silang masaktan kapag hindi ito tumigil sa pagwawala niya. Nang mapagod si Eric ay sakalang ito tumigil sa kakasigaw at kakahagis sa mga gamit. Pasalampak pa siyang umupo sa sahig habang umiiyak. Uwang-awa naman si Mike sa kanya dahil sa nakikita niyang paghihirap ni Eric. Hindi rin niya alam kung ano ikinagagalit ng kanyang amo. Naglakad lang naman ito sa dalampasigan at nang bumalik ay galit na siya. "Boss, inumin mo muna itong tubig para lumuwag ang pakiramdam mo." Wika ni Mike habang iniaabot ang isang bote ng mineral water. Umiiyak pa rin si Eric dahil sa sakit ng kanyang damdamin. "Napakagago ko, alam mo ba yun? Ang tagal ko siyang hinahanap at tinintay pero makikita ko lang siyang masaya na sa kanyang buhay. Nakita ko sa Marian, kasama na lalaking sinamahan niya. May mga anak na din sila." Umiiyak na wika ni Eric. Nagulat si Mike dahil sa kanyang narinig. Hindi din siya makapaniwala sa sinabi ni Eric na nakita niya si Marian at ito'y masaya na buhay kasama ang asawa at anak. "Boss, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Parang napaka-imposible naman yata nun." Tanong ni Mike. "Hindi ko bulag at bingi para hindi ko malaman ang ugnayan ni Marian sa lalaki at kasama niya. At kitang-kita din ang dalawang mata ko ang pag-akbay sa kanya ng lalaki at paggaling sa pisngi. Boss, paimbestigahan muna natin. Kung si Ma'am Marian nga ang nakita mo baka kasi kamukha lang niya iyon." Sagot ni Mike. "Hindi na kailangan. Bakit pa? Ako na mismo nakakita sa kanya na masaya na siyang nabubuhay kasama ng kanyang sariling pamilya. Kinalimutan na ako ng Marian. Hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin na maghihintay siya sa akin. Hindi siya tumupad sa usapan namin, Mike. Ginago ko ni Marian. Niloko niya ako." Galit na wika ni Eric. Sununtok din niya ang sopa sa kanyang tabi. Hindi talaga niya matanggap ang kanyang nakita kanina sa island. Nagpasalamat pa man din siya ng una dahil nakita na niya si Marian. Pero ang lahat ay napalitan ng galit dahil sa kanyang mga nasaksihan. Malinaw na nakita niya ang lalaking kasama ni Marian na inakbayan siya at hinalikan sa pisngi. Umawak din si Marian sa bewang ng lalaki at sabay-sabay silang pumasok sa lobby ng hotel. Awa ang namayani sa puso ni Mike para sa kanyang boss. Hindi rin niya akalain na maglalabas ito ng mga hinanakit nito sa kanyang harapan. Napakabait din sa kanya ni Eric at lahat ng hiniling niya sa amo niya ay ibinigay lahat ito ni Eric sa kanya. Napakalaki ng utang na loob niya sa amo kaya gusto niyang alamin ang tunay na nangyari kay Marian para kay Eric. Maagang gumising si Marian upang asikasuhin muna ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Magluluto pa siya at pakakainin ng triplets para hindi na sila magulo kapag iniwanan niya ang mga ito sa kanyang kasambahay. Makukulit kasi ang mga bata at sabay-sabay pang iiyak ang mga ito kapag nagugutom. Kaya hirap sa pag-aalaga si Ate Feli kapag nagliligalig na sila. Mabuti sana kung iisa lang ang alaga nito pero 3 ang mga bata at pare-pareho pang makukulit at malikot. "Kids, umupo na kayo at kakain na tayo." Pagtawag ni Marian sa mga anak niyang pagkaiingay. Parang palengke sa ingay ang kanilang tirahan dahil sa 3 bata. "Kuya Erickson, magugas na doon ng kamay." "Kuya Emerson, Edison, sumunod kayo kay kuya." Utos niya sa mga anak. Agad naman silang tumayo at naglakad patungo sa kusina at naghugas ng kamay sa lababo. May maliit na parang hagdan din silang tinutungtungan habang naghuhugas ng kamay. Hindi kasi nila maabot ang faucet kapag wala ang hagdan na iyon. Isa-isa din silang umakyat at bumaba na sa hagdan upang makapaghugas ng kamay. Nakangiti naman si Marian habang pinapanood ang kanyang mga anak na palitan sa paghuhugas ng kamay.
May nakahanda na rin na towel sa ibabaw ng maliit na lamesa sa may kitchen para may pamuna sila ng kamay. Isa-isa din na lumapit sa dining table ang mga bata upang kumain ng breakfast. Agad naman na nilagyan ni Ate Feli ng bib ang tatlo para hindi marumihan ng ketchup ang mga bata. Hindi kasi sila kakain kapag walang ketchup sa kanilang plato. Gusto rin nila ay marami ang nakalagay para may sausawan sila sa kahit na anong ulam na ibigay sa kanila. Mom, paubos na naman po ang stock natin ng ketchup. Sa linggo pa tayo makakapunta sa bayan upang mamili ng mga kailangan natin dito sa bahay. Wika ni Ate Feli. Kinakabahan kasi siya kapag maubusan sila ng ketchup dahil siguradong hindi titigil sa pag-iyak ang tatlong bata kapag wala siyang maibigay na ketchup sa mga ito. Hayaan mo ate, makikisuyo nila ako sa isang staff ng hotel na ibili ako ng 1 galon para mas matagal nilang maubos. Sagot naman ni Marian. Kumain ka na ate para may lakas kang manaway ng mga iyan mamaya. Magiging busy ako maghapon ngayong araw dahil may event kaming kailangan asikasuhin at bantayan para sa mga guest ng hotel. Wika ni Marian sa kanyang kasambahay. Laking pasasalamat din niya dahil hindi sila iniiwanan ni Ate Feli. Kung wala ang babae ay hindi talaga alam ni Marian kung paano sila makakasurvive na mag-iina. Opo ma'am, huwag kang mag-alala sa tatlo. Hahayaan ko na lang sigurong manood sila ng cartoons para hindi nila maisipang lumabas ng room. Tugon ni Ate Feli. Salamat Ate Feli. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ate kapag wala ka dito sa amin. Pasalamat ni Marian sa babae. 9:00 ng umaga lumabas si Marian sa kanyang tirahan upang pumasok naman sa kanyang trabaho. Siya ang manager ng Lakeshore Hotel na tinitirahan din nilang mag-iina. Una siyang pumunta sa may reception area upang mag-check-in sa trabaho bago siya pumasok sa kanyang opisina. Tinignan niya ang mga record ng mga guest nila sa hotel. Pati na ang time ng mga events na magaganap sa hotel ay tinignan din niya.